meron akong nasagap na balita lang kawan, no? Segue lang muna tayo kawan, Kumbaga, si Daniel Padilla daw naispatan sa may, sa Siargao nitong Thursday, February 1, 2024, kawan. At hinara na pala kawan ang kanyang mga fans doon sa Siargao at kumanta siya ng awitin ng River Maya na hinahanap kita. Oh! Ang tanong, sino kaya hinahanap-hanap ni Daniel Padilla, no? Meron pa kayang comeback is real? Di ba? Feb 14 pa naman, sino kaya magiging kayakap ni DJ? Nako, hinahanap-hanap. Ikaw, kawan, mahilig ka ba maghanap ng nawawala, no? Mahilig ka ba maghanap ng mga nawawala, kawan? Baka ikaw din ay parang si DJ, no? Na naghahanap ng mga nawawala, no? Pero napanood ko yung performance niya sa TikTok, nag-trending si Daniel Padilla. Grabe yung performance niya doon, sumigaw po na siya. Wow! Gumanon bigla. Sabi ko, ang wild naman ito ni DJ. Iba din ang datingan talaga ng Daniel Padilla, no? Lakas ng dating. Talagang hindi mo na kailangan maghanap DJ, ikaw ang mismo nga hanapin nila. Ang sarap maging DJ, no? Daniel Padilla, kaso DJ lang ako sa radyo. Hindi ako naging Daniel Padilla DJ, no? Wala DJ Lobin silang tayo Hindi tayo umabot dun Anyway mga kawan, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat ng mga nakatutok sa ating ngayon, mapa-radio at live streaming natin at 1fm.ph, magandang tanghali po sa inyong lahat. Umpisahan natin ang ating panangalian na masaya at may positibong panangalian, no? Alam ko naman nakakain na kayo, no? Sana naman nakakain na kayo, no? Okay ba? Nakakain na ba kayo na maayos, no? Anong kamusta kayo ngayon? Yung mga tsuper natin dyan, namamahinga ba o namamasada pa rin? Yung mga kawan natin dyan na nakatutok ngayon sa live streaming natin, nasa kanilang tahanan. Habang yung iba naman ay nasa kanilang work, no? Hello sa inyong lahat. Speaking of hinahanap-hanap kawan, no? Ikaw ba mahilig ka ba maghanap? Maghanap ng mga taong nawawala na sa piling mo at tinaguan ka na. O kaya mahilig ka maghanap ng taong may utang sa'yo, no, na hindi pa rin nagbabayad. Ang hirap ng ganun, no? Hanapin mo yung may utang sa'yo, no, na nagtatago. Kahit nandoon mismo sa bahay nila yun, parang wala yun. Pero ang hirap din ng mga taong nagtatago sa utang, di ba? Biruin mo kapag nandyan na yung maniningil sa'yo, huwag kang kikibo, huwag kang hihinga, patayin mo ang TV, patayin mo lahat. Ang init kaya. Diba? Pero yung iba, mga garapal na no? Parang, mismong siya na yung magsasabi, wala dito si Lil Busy. Parang kaboses na, may utang sa akin yun. Pero kawan, bukod dyan sa mga hinahanap-hanap na yan na kwentuhan natin, nako, marami daw may mga kasabihan ditong kawan natin. Ano nga ba mga kasabihan ng mga kawan natin? Ito na, ang kasabihan ng isang kawan natin from Tarlac, sabi niya dito, DJ Lubinsi, ang kasabihan ko ngayong Huwebes ay pangit ka man, aray ko naman, parang bat sa akin. Ba't ako kagad? Hello sa'yo, Net. Hello sa'yo, Net. Branzuela, happy watching right now ngayon sa Pampanga at City. Hello po sa inyo dyan. Ayan sabi dito ng taga-Tarlac natin, ang kasabihan niya, for today, pangit ka man sa paningin nila, pero sa paningin ko, tama nga sila. Ito naman, Ito naman, ako'y tagapaghatid lang dito, ng kasayahan. Bakit parang sa akin tumatama yung sinasabi nito ng kawan natin? Masakit yun Maulitin natin. Ito pa, may kasabihan pa ang isang kawan natin. Ang kasabihan,
Naniniwala ako, DJ Lou Vinci, sa kasabihan na kung hindi ako para sa kanya, kawawa naman siya. Wow, ang lakas ng self-confidence nitong taong to, no? Kakaiba rin talaga tong taong to, no? Idol to, idol. Anyway, mga kawan, meron pa isa pang kasabihan. Sa mga may mga gustong kasabihan dyan, drop lang kayo, kawan. Every day po natin babasahin ang mga kasabihan ninyo. Kasi eto, nilikom ko talaga to, yung mga kasabihan ninyo na to. Ang tagal kong hindi binasa to, pero ngayon binabasa ko na. Pa isa-isa, medyo nasasaktan nga ako, nababasa ko. At may kasabihan pa tayo, mga kawan. Kasabihan ngayong panangalian, hindi man sa pagmamayabang, DJ Lou Vinci, dumating yung bill namin. Parang di naman to kasabihan, Ito na, isang banat niya. Hindi naman sa pagmamayabang, DJ Lou Vinci, dumating yung bill namin sa kuryente. Hindi ko tinanggap. Sabi ko, ibigay na lang sa mas nangangailangan. Magaling ang mga banat nyo ngayon, mga kawan, Anyway, everyday, pwede kayo mag-drop ng inyong kasabihan dito sa ating sa 1FM. Yan yun, mga kawan, At araw rin, syempre, sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa Facebook Live. Hello kay Sel Palma, big shoutout po here in Occidental Mindoro. Hello sa mga listeners natin dyan sa Occidental Mindoro. Kawan, eto na, punta muna tayo sa topic natin ngayong araw na to dahil may nagbahagi ng kwento na isang kawan natin. At ang hugot niya ngayong araw na to, kawan, is about sa love. No? Ngayon, kawan, mapapansin nyo kanina sa la DJ Mac, nakakulay pula. Diba? Ako din, syempre, nakakulay pula. Bakit? Pagpasok ng Feb 1, daman-daman na natin ang mga pag-iibigan at sakit sa puso. No? May mga kanya-kanyang na tayo, no? May mga kanya-kanya na tayong sitwasyon ngayon sa ating pag-ibig. Yung iba bitter sa Feb 14. Yung iba masaya sa Feb 14. Yung iba may kadate sa Feb 14. Yung iba matutulog lang sa Feb 14. Pero hindi ako naniniwalang tulog lang, baka may kasama yun. Diba? Anyway, mga kawan, ito nga, sabi nga dito ng isang kawan natin, di ba Lil Vinci, ang love sa Tagalog pagmamahal? Makinig mabuti, mga kawan, Di ba ang love, DJ Lil Vinci, sa Tagalog pagmamahal? Pero bakit lahat ng mahalin ko, sakit at pahirap ang pinalit sa akin? Aray ko naman. Uy, medyo medyo masakit yung hugot ng isang kawan natin, Yan ang hugot natin ngayon, mga kawan. Ngayong Huwebes sa Kwentuhan. Ulitin ko, mga kawan, sa mga gusto magbahagi ng kanilang hugot, pwede kayo mag-text sa 0998-966-19711. At meron din tayo ngayong Facebook Live na pwede po kayo mag-comment dyan. Mag-comment lang kayo ng mga gusto nyong saloobin at babasahin natin yan. Ulitin ko, ang hugot kwento ng ating kawan, di ba ang love sa Tagalog pagmamahal? Pero bakit lahat na lang ng mahalin ko, sakit at pahirap ang pinapalit sa akin? Aray, medyo masakit yun, kawan, Medyo tinamaan ako doon, Tinamaan ako doon. Di ba? Pero totoo yan. No? Totoo yan. Totoo yung kasabihan niyan, kawan, no? Ang ganda ng kasabihan niya at hugot niya at kwento niya ngayong oras na to. Alam niyo, totoo yan. Minsan, ang love, hindi saya ang naidudulot sa'yo. Minsan, ang love, hindi ganda na ini-expect mo nga romantiko ang maidudulot sa'yo. Minsan, ang love, sakit sa puso pa ang ibibigay sa'yo. Di ba, kawan? Kadalasan, kawan, hindi naman dapat tayo laging bumase kapag love ang usapan ay may magandang storya. 'Di ba? Sabi nga daw nila, ang pag-ibig o love na tinatawag natin ay meron niyang mga may iba't ibang departamento. What do you mean departamento, DJ Lil Vinci? Kumbaga sa opisina, kawan, may mga kanya-kanyang may mga kanya-kanyang room yan, kawan, ng departamento. Ganon din sa love.
Kumbaga sa pag-ibig natin kawan, may kanya-kanya tayong lugar. Sa pag-ibig, pwede ka makaranas ng kaligayahan na natatamasa mo ngayon. Wow! Yung romantiko, doon romantikong nararanasan mo ngayon, kawan. Ngayong oras na to, kawan, kung ano man. Yun, kawan, no? At sa love, kawan, makakaranas ka rin ng paghihirap at sakit. At syempre, yung tinatawag nilang sakripisyo. Diba, kawan? Yun eh. Alam nyo, kawan, sa pag-ibig, marami tayong pwedeng maranasan. Kaya nako, magandang pag-usapan natin to ngayon, kawan. Kung may mga hugot kayo about dito sa topic natin, kawan, na ang sabi nga ulit ng kawan natin, ito, napakaganda ng sinasabi ng kawan natin, no? Ang love daw sa Tagalog ay pagmamahal. Pero tanong ko sa iyo, kawan. Tanong ko lang sa iyo, kawan. Ikaw din ba? Yung pagmamahal na inalay mo ay kapalit lang nito, ay puro sakit at paghihirap ang natamasa mo. Naku, maganda tong pagkwentuhan, kawan. Pero bago ang lahat, big shoutout muna sa mga kaibigan natin dyan sa DAR, Department of Agriculture. Yan, kay Kong Niña Taduran, former Congresswoman Niña Taduran, ang ating mabuting pangalawang nanay yan. No? I love you so much, Kong. Maraming salamat sa panonood mo at pagsuporta, mga kaibigan natin dyan sa Department of Agriculture. Kalabos Eric, hello po sa inyo. At hello rin kay Ma'am Grace Camiler Apolinaria. No? Hello and happy watching ngayon and good day sa 1FM. At big shoutout din kay Marge Lomoxo. Ayan po, kala Marge, no? At hello rin kay Sel Palma. At sa mga kawan pa natin na gusto magpabate, drop nyo lang po dyan sa comment section. At once again, meron po tayong text line na 0998-9619711 na pwede natin pagkwentuhan at maipagkulitan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Mga kawan, bago tayo tumuo ulit sa topic natin, mga kawan, may mga kasabihan pang umahabol dito, mga kawan. Sabi nga dito, may kasabihan daw siya sa buhay niya na okay lang daw na wala siyang love life basta may kain daw siya at may internet. Sa bagay, totoo yun, no? Mahahanap mo ang love life mo, kawan, sa internet. Kaya kailangan yan, no? Social media is life na tayo ngayon, mga kawan, no? Digital age. Nasa digital age na kasi tayo, mga kawan, ngayon. Kaya mahanap mo na ang love life mo, syempre, sa internet, no? At hindi lang yun, ha? Syempre, hindi ka naman mapapakain ng boyfriend mo. Basta-basta, di ba? Na araw-araw, umaga-gabi. Okay na may kain na daw siya kasama ang pamilya. Di ba? Praktikalan lang. Praktikalan lang niya, mga kawan. At hello muna sa lahat ng mga kawan natin na nakatutok pa rin dito sa live streaming natin. Hello sa inyo. At syempre, sa mga nakatutok ngayon sa radyo, good afternoon, mga kawan. Sa mga nagpapa-shoutout sa atin dyan, big shoutout sa inyong lahat, mga kawan. Shoutout kala Ate Maribe. Hello sa inyo, kala Gabinete Jan Kirby. 1 lang yan. Sabi nga daw nila, no? Tama yan. 1 lang yan, mga kawan. Happy listening right now. Sa 1 lang yan, no? Sa ating lang yan. Ito pa, may isa pang kasabihan, mga kawan. Sabi naman dito na isang kawan natin. Ang kasabihan ko ngayon, DJ Lil Vinci, pag iniwanan ka ng mahal mo, never say die. Wow, never say die. Mukhang palaban to si ate, ah. Never say die. Kasi DJ Lil Vinci, tomorrow is another guy, no? Grabe ka, ate girl, no? Kaya pala never say die kasi tomorrow is another guy, ha? Ewan ko sa'yo. May stress ako sa'yo. Pero mga kumana, drop nyo lang dyan, kawan. No? Meron akong isang katanungan sa inyo na pwede nyong i-drop dyan. Kawan, kayo ba? No? Bakit hindi mo magawa basta-bastang iwanan yung taong nagbibigay sa'yo ng pasakit sa puso mo? Yung nahihirapan ka na, yung taong nananakit sa'yo, yung taong hindi ka kayang unawain at ikaw lang ang umuunawa, bakit hindi mo kayang iwanan yun, kawan? Naku, i-drop mo lang dyan sa comment section natin yan, mga kawan. Pero bago ang lahat, ito nga, no? Doon sa tanong ng kawan natin, no? Yung doon sa tanong at kwento ng kawan natin, na 'di ba yung love sa Tagalog pagmamahal?
Pero bakit lahat daw ng mga taong ginusto niya ay sinasaktan lang daw siya at puro pasakit ang binigay? Alam nyo mga kawan, minsan hindi na rin kasi reasonable yung bagay na nilalaban natin yung isang tao. Hindi na maganda rin na ipaglaban mo yung tao doon sa mga red flag niya sa'yo. And alam mo kawan, minsan may mga tao talaga tayong ma-encounter sa buhay natin na hindi tayo para pasayahin, kundi para bigyan tayo ng aral at ma-realize natin sa sarili natin na hindi sila yung deserve nating tao. Yun kawan. Alam mo bakit tayo binibigyan ng mga pasakit, mga taong nananakit sa puso natin, yung mga taong lolokohin tayo? Bakit tayo binibigyan ng taong hindi tayo kayang unawain? Kasi nandun ka sa stage na tinuturuan ka ng tadhana para matuto ka. Ganun yun kawan. Hindi lang naman kasi para matuto ka sa pag-ibig, kundi matuto ka para sa sarili mo na tumibay ka, na sa bawat makikilala mong tao, iba't ibang emosyon ang pwede mong matanggap. 'Di ba? Sa buhay naman natin talaga, hindi tayo pwede maging masaya lang. Lahat, yan, halo yan. Sabi nga daw nila, 'di ba, ang buhay natin kailangan parang timbangan. No? Timbangan ng katarungan. Kumbaga, kasi kailangan may masaya at may malungkot, kawan. Ganun din ang love, no? Ganun din ang career, kawan. Hindi naman puro career lang pwede. Kailangan din natin ng work balance, di ba? Kailangan din natin ng balance sa buhay natin. Kailangan din natin magliwaliw. Kailangan din natin mag-shopping kahit papaano, umalis-alis kahit papaano. Lahat, kawan, balance dapat ang buhay. Ganun din sa love, di ba? Ganun din sa pag-ibig. Kaya tayo nakakaranas sa pag-ibig ng sakit at mga kabiguan kasi balanse. Binabalanse niya ang sarili mo. Kasi hindi ka matututo magmahal ng totoo. Makinig mabuti ha. Hindi kayo matututo na magmahal ng totoo kung hindi kayo nasaktan. 'Di ba? Kung lagi ka na lang nandoon sa parte na ikaw ang nananakit, hindi ka madadala. Kumbaga sa bata, kawan, kung ikaw yung batang naglalaro tas nadapa ka, matututo ka yun. Iingatan mo na yung sarili mo na yun. Iingatan mo na yung sarili mo na yun para hindi ka madapa. Ganun din sa love. Ganun din sa career. Na yung mga bagay na kumurot sa atin, nasaktan tayo, yun yung magiging lesson natin sa buhay. Na hindi na natin to uulitin, hindi na ako magliligalig, hindi na ako manloloko para hindi na ako masaktan, no? Hindi na ako makapanakit. O hindi na ako magtitino na ako kasi nabawian na ako. Ang sakit pala masaktan, 'di ba? Pinapatikim sa atin yung mga bagay na hindi kasi natin nararanasan pa para alam natin kung paano natin ilulugar yung sarili natin sa kalagayan ng iba. 'Di ba? Alam mo kasi kawan, minsan tayong mga Pinoy. Kaya tayong mga Pinoy, no? Pinoy na, no? Kaya tayo mga kawan. Ako para lang sa akin, grabe kasi magmahal ang mga Pinoy. Ang mga Pilipino, grabe magmahal. Alam nyo kawan, tayo ang ugali kasi natin. Hanggat kaya pa natin mahalin, ibubuhos pa natin ang 100% natin. Alam niyo yun, hanggat kaya mo pang ibigay ang lahat, hanggat mahaba ang pasensya mo pa, hindi ka pa susuko at hindi namin naririnig sa'yo yung ayoko na. O minsan, naririnig natin sa tao na tama na, ayoko na, hindi ko na mahal yan. Pero nag-i-stay ka pa rin. Ganun yung ugali natin eh. Yung ugali natin na sobra tayo magmahal. Pero kasi minsan ang sobra, sabi nga 'di ba, ang sobra at ang masarap ay masama. Masama sobra-sobra. Masama ang sobra-sobrang saya mo sa relasyon. Baka kasi kapag nandun ka na sa punto na may mga trials na kayo sa
relationship ninyo, hindi nyo na kayang balansehin. Hindi ko naman sinasabing dapat malungkot ka muna o dapat ngayon malungkot ka. 'Di ba? Para matibay ka. Hindi ka wine. Kailangan mo lang balansehin ang iyong emosyon. 'Di ba? Sabi nga daw nila, may mga tao na sobra-sobra ang effort. May mga tao ang sobra-sobra ang pagmamahal. Pero alam mo, sa sobra-sobra nilang ginagawa na yon, hindi nila alam na nasisira na rin pala sila. Kaya kailangan laging balanse. Kaya kailangan alam natin hanggang saan lang ang limit natin. Kailangan mag-set ka ng limitation mo sa sarili mo. Ganun yun, kawan. No? And bago ang lahat, mga kawan, gusto ko munang batiin ang mga nakikinig sa atin. Si Baba Siriano. Hello sa inyo, Baba Siriano. Happy listening right now. 1FM, Baba Siriano from Malabon City. Wow, hello sa mga taga Malabon dyan. Good afternoon. And hello rin kay paring Gabriel. Diba? Hello rin kay paring Gabriel sa mga nakikinig ngayon. No? And ito, sabi nga dito ng ating listeners ngayon, kawan. Sabi dito ni Mel, or maybe because kaya tayo paulit-ulit na nasasaktan kasi tinotolerate natin yung mga pangyayari or may mga bagay tayo na alam natin na masasaktan lang tayo. Alam mo, agree ako dyan. Agree ako dyan. Tinumpok mo yung ating pinagkukwentuhan ngayon. Totoo yan eh. Alam mo, kaya tayo paulit-ulit na sinasaktan kasi minsan tayo din ang nagpapamiyasa eh. Sinasanay natin yung tao na yon doon sa sobra nating pagmamahal na kaya na nila tayong i-take advantage. Di ba? May mga ganun talaga, kawain, na may mga tao tayo na binibigyan natin ng sobra-sobra. Kaya tinitake advantage naman nila. Pero tatanungin nyo ako, kawan, DJ Lil Vinci, sino ba ang mali? Yung nag-take advantage o yung nagsobra-sobrang magmahal? Alam mo, yun na nga ang hirap eh. Nagmahal lang naman tayo ng sobra-sobra. Binigay lang naman natin kung ano yung kakayanan natin. Pero naging mali pa. Kasi may mga tao tayong makakasalamuha na hindi marunong makontento. 'Di ba? Yun ang masakit, kawan eh. Yun ang masakit na may mga tao tayo na kapag alam nilang sobra ang pagmamahal mong binibigay sa kanila, iti-take advantage nila yun. Sobrang sasagadin nila yung pasensya mo. At tayo pa ang parang nagiging mali. Lil Vinci May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Ang bilis ng oras, 2:17 PM na mga kawan. Kamusta muna kayo dyan sa mga kawan natin na sa kanilang tahanan na nagme-merienda na? Sana all talaga nagme-merienda na ngayon, no? Sarap naman niya. Sarap naman ng merienda. Ano kaya merienda ng mga to? No? Alam mo, masarap merienda pag mga ganitong oras. Ako naaalala ko kapag mga ganitong panahon na yon, yung pansit batil patong. Yan, no? Merienda, no? Pansit batil patong. De, totoo. Minsan kasi nasama ako sa Tugigaraw ng friend ko. Friend ko dun sa Tugigaraw. Tapos, kapag umagahan, hindi sila mga tinatinapay lang kami, ganyan, kakanin. Tapos, pag merienda na, tanghalian, saktuhan lang din. Kapag merienda na, ito na. Pansit batil patong yung pinakain sa akin. Ang sarap. Na maraming sibuyas, na maanghang na sili. Na sa halu-haluin mo yun. Tapos yung pansit batil patong na yun, yung overload. Yung may chicharon, may baboy. Tapos may masarap na nilalagay pa sila doon na seasoning. Wow! Nakakapanglaway. No, ang sarap, kawan, di ba? Pag naiisip mo, ano kaya may meriendahin ko mamaya? Di ba? Kahit ikaw naglalaway ka rin ngayon, kawan. Tapos meron pa, kawan, yung latek. No, alam nyo ba yung latek? No, ang sarap yun, kawan. Latek po, latek. Tsaka yung kutsinta. Wow, may friend pa naman ako. Naku, ang sarap magluto ng kutsinta si Mami Sheng. Hello sa'yo, Mami Sheng. Big shoutout pati kay Muchi Works. Hello sa inyo, no? At alam nyo, kawan, meron pa. Ito, kawan. Ito yung masarap na ginagawa ng ano ba to? Lugaw, yan. Yung nanay ko, lugaw yan. Ang paborito ko sa nanay ko, lugaw. Mga merienda, lugaw, ganyan. Umagahan, lugaw, ganyan.
Tapos ano pa ba? Meron pa eh. May paborito akong kinakain ko eh. Ayan, first time kong kumain ng nachos. Hindi na nakakain ako ng nachos, kawan. Nakakain ako ng nachos. Pero first time ko nakakain ng nachos, kawan, na ang sarap ng cheese. Kumbaga kasi ang nangyayari doon sa mga nachos na kinakainan ko, saktuhan lang eh. O hindi ko trip yung pagtimpla nila ng cheese, maalat, ganyan. May mga nachos kasi ako natikman na matamis. And big shoutout syempre sa aking minamahal. Yan o. Si Abigail de Vera. Sarap kaya na nachos niya, no? Nandiyan na si Nanay Dulce din. Nagluluto din yan. Ang sarap din yan, no? Si Nanay Dulce, ang sarap naman yan. Yung ano niya, yung maha. Nako, yung mahang masarap. Ano na lang, wala na tayong diet neto. Ganito na lang tayo. Anyway mga kumain, balik muna tayo sa mga kasabihan, sa mga hugot ng mga ibang kawan natin dito. Sabi nga ng ibang kawan natin dito, DJ Lou Vinci, lumabo man daw ang mata niya, mananatili pa rin daw malinaw ang paningin ko sa'yo. Wow naman! Sweet mo naman dyan! No? At ito pa mga kawan, basa-basa pa tayo mga kawan, no? Basa-basa pa tayo ng mga hugot at syempre mga kasabihan ng mga kawan natin. Ito, naniniwala ako sa kasabihan na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin nila sa'yo. Yan, napakagandang kasabihan yan. Ha? Totoo yan. Totoo yan. Yan ay isa sa mga matatanda ng kasabihan, kawan, na huwag mong gawin sa kapwa mo, di ba? Yung ayaw mong gawin sa'yo. Yung iba kasi kawan, ang hilig magpatama, ang hilig magmagaling. Hindi naman ganun. Diba? Tag mo yung kaibigan mo ang hilig magpatama pero wala namang galing. Ay! Aray! Diba? May mga ganun eh. May mga ganung tao, kawan, ang hilig nila magpo-post, kumbaga keyboard warrior kung tawagin. Kaya nga kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa kapwa mo. Baka pag bumalik sa iyan, mas doble pa, masaktan ka. At ito na nga, kawan, no? Tigugutin ko din yung kasabihan doon sa sinasabi nila, wag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mong gawin sa'yo. Wag mo ring gawin sa taong minamahal mo yung sakit na pwede niyang matamo sa'yo. Baka kasi dumating ang punto, ikaw din yung makadama nito. Di ba, kawan? Ang sakit lang na may tao tayong minamahal. Di ba? May tao tayong minamahal na hindi natin kayang unawain, intindihin. Dahil nasagad na tayo. Hindi sa dahil ayaw na natin lang, hindi dahil sa hindi natin siya kayang unawain, dahil nasasagad na tayo. Dumating ka na ba sa puntong ganun, kawan? Kasi ang tanong natin dito kanina, kawan, sa nakapin sa atin sa comment, eto drop your comment. Ano ang nagiging dahilan? Ano nagiging dahilan bakit nahihirapan tayo sa pagbitaw sa taong hindi naman tayo kayang mahalin ng tama? Pero kawan, ako naman, ibabalik ko sa inyo, di ba? Minsan kasi, kawan, nauubos din tayo dahil sa paulit-ulit na lang nilang ginagawa. Di ba nakakaubos din naman yung taong hindi marunong baguhin yung sarili niya. Yun nga yung tulad na sinabi ko kahapon, di ba? Na may mga tao na hindi nila kayang baguhin yung sarili nila at nakakapang-ubos din ng pasensya. Pero minsan kasi, nagpapaka-letter T tayo, no? Nasobrahan ka na sa pagiging martyr ni Vera. Oh, big shoutout sa lahat ng mga martir dyan, mga kawan. Hello sa'yo, Eileen Breguldo. Happy afternoon. Yan, sa mga 1FM listeners natin dyan. Di ba? Shoutout sa mga martir, no? Na sinasaktan ka na harap-harapan, nagbubulag-bulagan ka pa. Di ba?
Sinasaktan ka na, alam mo na kung ano yung mga maling ginagawa niya sa'yo, pero nagbubulag-bulagan ka pa. Kasi naniniwala ka doon sa kasabihan na dapat ibigay mo ang sobrang pagmamahal mo. Yaan. Diyan tayo nagkakamali eh. Kakasabi natin ang kakasabi ng sobra. Sobra na rin ang ginagawa sa atin na pang-aabuso. Masama ang sobra. Mga madam, mga sir. Di ba, mga kawan? Masama ang sobra dahil kapag sobra na, baka hindi na maging tama ang mga desisyon mo. Diba? Sabi nga daw nila kapag sobrang galing na ng isang tao, hindi na daw marunong makinig. Kasi tingin niya sobrang galing niya na nga. Sobra na nga siya. Diba? Sobra, may higit pa ba sa sobra? Sobra na nga. Umaapaw na, ibig sabihin. Diba? Sabi naman daw nila, kapag sobra-sobra ka daw magmahal, sobra-sobra rin daw ang sakit na matatamo mo. Ang sakit, no? Kapag sobra-sobra ka naman daw sa trabaho, sobra-sobra rin daw ang pagde-drain mo sa sarili mo. Wala kang social life eh. 'Di ba? Wala kang labas-labas. Puro trabaho. 'Di ba? Matutuyo ka din. Kaya kawan, kailangan natin balansehin ang lahat. Huwag tayong sumobra-sobra. 'Di ba? Maganda, sobra lang yung sahod natin. 'Di ba? Yun ang the best. Sobra tayo, no? Sa budget, no? Sobra ang budget natin, yun ang maganda, di ba? Dapat sakto lang, kawan. Dapat yung tama lang. Sabi nga daw nila, sabi nga ng kape, kawan, yung dun lang tayo sa tamang timpla lang. Diba? Doon tayo sa may maganda lang yung hagod. Diba? Tama lang, sakto lang. Wag natin sobra-sobra. Diba? Anyway mga kawan, huwag kayong mawala, dire-diretso pa rin ang ating kwentuhan. At big shoutout pala sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa ating 1FM Facebook page at live streaming mga kawan. At syempre sa mga texter natin dyan, ang 0998-96-19711. Text lang po kayo mga kawan. At sa mga magpapabati po dyan ng mga birthday nila, big shoutout and happy birthday. Excuse me po. No, na nasasamid ako kawan, natatawa kasi ako no. Yan. Ayan, sabi nga ni Eileen, no, dapat nga daw sobra ang sahod. Yan talaga ang the best, no. Yan ang masarap na sobra. Yan ang sobrang hindi ko panghihinayangan na mangyari sa buhay ko, di ba? Sobra ang budget at sahod para ma-happy tayo. Lil Vinci May chinito boy Kwento 1 sa 1FM. Shoutout muna tayo mga kawan. Big shoutout kay Nanay Dulce, kay Eileen at sa mga kawan natin na nakatutok ngayon sa iba't ibang lugar. Big shoutout po sa inyong lahat mga kawan at maraming salamat po sa inyong pagtutok mga kawan dito sa 1FM. And syempre sa mga gusto magpabati po na may mga kaarawan ngayon, big shoutout at binabati ko rin po ang aking mahal na nanay. Hello, I love you so much, mommy. Ayan nasa kanyang tahanan. At mga kawan, may nagpahabol sa atin ng text kanina. So, minsan lang ulit ako basa ng mga text ninyo ng huli na. Pero sige, total naman sa mga nakakapakinig pa sa atin, sige, pagbibigyan natin yung text ninyo. Sabi nga dito ng isang texter natin, ng numero niya sa dulo ay 2776. Sabi dito ng isang texter natin, alam mo DJ Lil Vinci, naranasan ko rin na halos lahat ng ginawa ko para tumagal ang relasyon na iniingatan ko ng pagsasama namin ng tao na sobrang minahal ko pero wala rin nangyari. Iniwan niya ako at sobra ako nasaktan. Parang gusto kong magpakamatay nung time na yon. January 31, 2024, 1:46 p.m. Hindi ko inasahan na ang biglang pagdating ng isang babae na magbabago ng buhay ko. Nanalangin ako sa may kapal na sana nga siya na nga. At hanggang ngayon, masaya kami. Kasama namin ang aming 2 anak. Kaya naniniwala ako sa kasabihan na kapag ang gusto mo
kahit anong gawin mo, hindi magiging sa'yo. Kasi kusang dumadating para sa'yo. Good afternoon po, DJ. Sana po mapansin ninyo ang kwento ko. Wilmar Espiritu po ng Barangay Mapayapa 3. Ayan. Big shoutout sa'yo, Brother Wilmar. Alam nyo, kawain, totoo yun. No? Yung sinasabi ni Brother Wilmar na hindi mo aantayin, no? O hindi mo hindi mo aantayin kung ano man yung nakalaan sa'yo, kundi kusang darating yan. Kasi kung pinipilit natin na may dumating sa buhay natin na tao, minsan napapasama pa eh. Minsan nasisira pa eh. Diba? Diba? Na minsan na pumapangit pa ang kinakalabasan. Diba? Kaya minsan, mas maganda na lang talaga na antayin mo yung tamang bigay sa'yo ni God sa buhay mo. And congratulations sa'yo, Brother Wilmar, dahil sa kabila ng mga paghihirap mo, natagpuan mo yung tao nagpapasaya sa'yo ngayon, no? So, ibig sabihin yan, Brother Wilmar, mansa rin nyo ngayon, no? First month nyo ngayon. Nagtagpo kayo ng January, January 1, 2023. No, tama ba ako? Diba? Hindi. Hindi naman kayo nagkita ng mga gano'n, no? Big shoutout din pala sa mga kawan natin na nakatuto ngayon sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, mga kawan natin. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo, pagmamahal ninyo, at sa walang sawang pagkikinig ninyo sa 1FM, mga kawan. At para sa mga more contents po namin, pwede po kayo mag-follow at like syempre sa 1FM Facebook page ng main page po namin. And we have also a local station na pwede nyo pong i-follow din yung mga pages nila: Tacloban, Butuan, Surigao, Lucena, Puerto Princesa, Baler, Legazpi, San Vicente, Palawan, at marami pa pong iba, mga kawan. At syempre, mga kawan, bukas po, hulawan na naman tayo, mga kawan. Na-miss nyo ba ako ng isang linggo sa hulawan? Ngayon, mga kawan, let's do the hulawan. Bukas pa. Big shoutout din pala kay Abigail De Vera. Hello sa'yo. Ayan. Puso ang kita dyan. And syempre, happy birthday, Chloe. Yan, hello sa'yo, Klong. Hello sa'yo, happy birthday. And mga kawan, sa mga text ninyo, mga kawan, sa mga hugot ninyo at mga kwento ninyo at mga kasabihan ninyo, pwede nyo pong i-chat sa akin sa Lil Vinci Facebook page ko po. At pwede rin po kayong mag-text sa 0998-9619711. Text lang po, bawal maging textmate, mga kawan, di ba? Text lang. Kaya lagi lang kayo tumutok, mga kawan, dito sa 1FM. Handog namin sa inyo masasayang kwentuhan tuwing pananghalian basta kasama nyo ang nag-iisang taga-kwento ng bayan. Oh. At lagi kong paalala sa inyo, mga kawan, sa bawat awitin na napapakinggan ninyo, meron tayong kwento mapaghuhugutan. At syempre, maging mabuti ka sa kapwa mo para maging mabuti din ang balik sa'yo. Kaya muli, mga kawan, sa oras natin na 2:51 PM, paalam mo na po sa inyo. Kita-kits tayo bukas, mga kawan. I love you so much. Ingat-ingat po kayo sa kanya-kanya nyong mga lakad for today's video. No, mga kawan? Kaya mga kawan, paalam. Maraming salamat. God bless you. Dito lang yan. Sa 1 lang yan. Sa 1FM, 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!